Sagutin lang natin tong question from Eric. Paano daw makipag-deal ang NBA player sa mga shoe brand? Dadaan din ba sila sa agent like player para sa shoe brand deal? Okay, depende kasi yan kung anong uri ng player ka, kung makakakuha ka ng shoe deal o hindi. Pero let's assume na may tira ka naman o may bitaw. Yung process ay magsisimula sa agent mo. Hindi ikaw ang tatawag sa brands. Agent mo ang bahala. Sila yung kumakausap sa mga kumpanya tulad ng Nike, Adidas, Puma, Under Armour, pati Asian brands tulad ng Anta. Basta kahit anong brand. Parang bidding war yan minsan. Kung sino ang may best offer, dun ka. Pero minsan, kung talagang magaling ka o nakitaan ka ng potential, scouting pa lang hinahabol ka na. At may mga player din na high school pa lang may shoe deal na. Yung mga brands ang nag-uunahan para sa'yo. Yun ay kung magaling na player ka talaga. Hindi kasi pare-pareho ang offers. Dito napapasok yung reality check kasi ang deal ay nakadepende kung saang tier ka. Ano-ano yon? Una, syempre yung mga top tier o superstar o future superstar like LeBron, Steph Curry, Kevin Durant, yung mga yan. Usually, millions of dollars ang offer plus signature shoes plus royalty pa o share nila kada benta ng sapatos. Pangalawa, yung mid-tier. Ito naman, usually yung mga starters. Hindi naman superstar pero hindi din naman bench warmer. Kadalasan naman mga offer sa kanila ay cash then sariling colorways o yung tinatawag na player exclusive. At panghuli, yung low tier o bottom tier. Yung majority ng NBA players ay nandito sa tier na to. Dito naman, wala ng cash o hindi ka binabayaran ng brands. Gear allowance lang ang makukuha mo na around $25,000. So hindi ka unlimited shoes, may limit lang. Pero take note na hindi lang galing mo sa paglalaro ng basketball ang basehan na magiging offer sa'yo ng mga shoe company. Kailangan may fans ka din, may personality at syempre, exciting panoorin. Alam ni Bronny James yan. At isa pa, dati may factor din ang position mo sa laro sa magiging offer sa'yo. Madalas mas mabenta ang mga guards or forwards. Madalas sila ang may signature shoes kasi sila madalas yung ginagaya ng mga fans yung move nila. Mga fans na nag-iisip na pag sinuot nila yung sapatos ng idol nila, ay makokopya nila yung moves. Wala ka na bang makikita ang mga bata na nagfe-feeling NBA player na nagko-crossover tapos pagtira ang sinigaw Rudy Gobert, di ba? Kaya ang mga center medyo tagilid sa marketing dati. Tingnan nyo na lang si Anthony Davis. Magaling na player na yan. Nasa Nike na yan since 2012. Pero wala pa din siyang sariling signature shoes. Pero depende pa din talaga sa appeal. Kasi si Shaquille O'Neal naman madaming signature shoes eh. Iba ang appeal ni Shaq sa mga fans. Pero ngayon, madami na ding center ang may tira sa labas. Kagaya nila Jokic at Wembanyama. Another factor ay kung malakas ka international. Pag hindi ka lang sikat sa US, kundi pati sa ibang bansa, lalo na sa Asia o Europe, biglang tumataas ang value mo sa brands. Mga halimbawa niyan ay ang mga Chinese brands tulad ng Li-Ning at Anta. Aggressive yung mga yan sa pag-sign ng NBA players. Best example, si Klay Thompson. Hindi siya yung superstar type o parang Steph Curry type player sa NBA. Pero grabe ang popularity niya sa China. Kaya binigyan siya ng malaking deal ng Anta at may sarili pa siyang signature shoes. Ganon din si Dwayne Wade. Umalis sa Nike tapos lumipat sa Li-Ning. Doon siya naging mas malaking brand. Literal na franchise level yung sapatos niya doon. Isa pang example si Kyrie Irving. Pagkatapos ng issue niya sa Nike, kinuha siya ng Anta. At guess what? Ginawa siyang mukha ng brand globally. So in short, kahit hindi ka top 5 sa NBA, basta malakas ka sa international fans, pwede kang kumita ng mas malaki kaysa sa iba. Tanong, paano naman kung wala ka talagang nakuhang shoe deal o parang butaw ka talaga sa liga pero na-draft ka? Madami naman ito sa NBA. Pag gano'n na nangyari sa'yo, bahala na yung team mo sa'yo kaya don't worry. Hindi ka naman bibili ng sarili mong sapatos or hindi required dahil lang sa walang nag-sponsor sa'yo. Usually, may partnership ang team sa brands like Nike. So sila ang nagbibigay ng sapatos sa players. Parang team issued kumbaga. Galing yun sa team equipment manager. Kung di mo trip yung mga yon, pwede ka naman bumili ng sayo gamit ang free agent comp accounts. O privilege mo yon na makabili ng shoes direkta sa Nike pero wholesale price o discounted. Yung ibang players, lalo na yung mga end of bench o yung mga player na naka-uniform sa bench pero hindi pinawisan dahil hindi pinasok, minsan nagsusuot lang ng lumang models or mga sapatos na wala na sa market. Tipong hindi na binebenta or hindi na uso. At minsan ginagamit nila yung pagkakataon na yon para mag-audition sa mga brands. Iba-ibang sapatos ang sinusuot nila kada game para mapansin. Malay mo nga naman, di ba? Bigla kang ipasok sa laro at makapag-perform ka ng maganda at mapansin ka ng mga brands.
Pero dati may unwritten rule pagdating sa pagsusuot ng sapatos. Yung mga walang active deal sa mga brands o yung sneaker pre-agent tapos may kakampi kang superstar ay bawal magsuot ng sapatos ng ibang active superstar. Lalo na kung may rivalry o competitive tension yung players. Halimbawa, kung teammate ka ni Kevin Durant tapos ang suot mo lagi ay signature shoes ni LeBron James, sa old school NBA culture, medyo iba ang dating nun. Bakit? Kasi dati ang mindset ng players, may mental edge dapat kahit sa sapatos. Parang part siya ng confidence mo sa laro. Kaya kung suot mo ang sapatos ng rival superstar, may ibang veterans na parang questionable yon. Pero sa modern NBA culture, hindi na ganun ka-strict. Mas open na ang players ngayon sa different brands, different styles, kahit hindi align sa teammate mo. Pero yun nga, madalas kahiyaan na lang din sa teammate lalo na kung yung suot mong sapatos ay rival pa nung kakampi mo. But again, hindi siya official violation. Walang rule na ganon. Unwritten rule lang siya. Pero sa culture side ng liga, parang poor etiquette siya sa mata ng ibang players at veterans. At yun, ganyan yung kalakaran sa NBA pagdating sa sapatos. Pero ikaw, comment mo naman yung favorite shoe line mo at ano ang meron ka ngayon. Paki-like and share na din ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.